po sa mga panalangin at sa paglilid po ng mga awitin sa ating pagsamba. Ang akin pong inihandang na mensahe sa umaga po ito ay isang katanungan sa atin. What are we supposed to be aiming for this life? Isang katanungan na maaaring iba-iba ang kasagutan. Depende po sa tao. Depende po sa atin. No, sa pagsagot po sa tanong na yan, ano ba yung sa Tagalog po, ano ba yung dapat nating hangarin o ano ba yung dapat nating layunin sa buhay na ito? Ito ba'y dapat ba'y panatilihin nating iba-ibang sagot yan? Pwede pong nakabase po sa dapat ipahalagahan natin ang ating pamilya o di kaya ang pinakamahalagang dapat nating hangarin o pinakamahalaga para sa atin ay yung ating trabaho. Kaya yumaman tayo, magtagumpay tayo sa buhay. So maiba-iba po ang pwedeng maging kasagutan dyan. At granting po na kung meron po tayo sa isip natin na kasagutan sa tanong na yan, malalaman din po natin ano ba yung pinahahalagahan natin. Kung ang hangarin ba natin sa mundong ito ay magkaroon ng maraming kaibigan para maganda yung connection mo sa tao. Meron naman ang hangarin naman maging successful sa kanyang career. Matupad yung kanyang pangarap. Iba-iba po. O tungkol sa pamilya niya, ano yung diyan natin malalaman sa kasagutan natin, ano ba yung ating pinahahalagahan talaga, no? Binibigyan nating halaga sa buhay na ito. Diyan din natin masasagot, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung, no? Kung may sagot na po tayo sa tanong, malalaman natin ano ba talaga yung ating pangarap o at ating gusto na makamit sa buhay na ito. Iba-iba po tayo ng gusto, malamang po. Iba-iba ang ating pangarap sa buhay, iba-iba ang gusto nating maging. Opo. And what is your purpose? Malalaman mo rin yung iyong purpose. Kasi ang iba sa atin, alam na kung saan tayo magaling. Alam natin kung saan tayo masaya. Alam natin kung saan tayo pinakamagaling sa larangan, kung saan tayo. Dito sa bagay na ito, magaling akong dito sa bagay na ito, magaling nagagawa ko to ng magaling. At sa palagay ko, para dito ako palagay ko ito ang purpose ko. Iba sa atin, alam na po yung ating kung saan tayo magaling, kung saan masaya tayo sa ating ginagawa. Sa pagsagot po sa tanong na yan. At ang huli ko pong inilagay dyan, isimplify na po natin, ano yung pinaka mabuti kung may sagot na po tayo dyan sa tanong na yan. At sa palagay ko po, naniniwala po ako na kung ano man yung inyong layunin o hangarin sa buhay na ito, sa palagay niyo po, yun din ang pinakamabuting gawin. Yun nga, yung mga binigay kong example, kung sa palagay niyo, ang pinakamabuting gawin, maging masipag. No? Maging makisama sa mga tao. Para maabot lang natin yung ating hangarin sa buhay. So, maaring yun yung masasagot natin, what is the highest good? O yung pinakamabuti na gawin sa simpleng salita. Ngayon, bilang introduction po mga kapatid, babanggitin ko lamang po sa inyo yung tinatawag na summum bonum. This is an Latin expression. So, ito pong summum bonum is idea that came from the Asian philosophy. So, bagamat hindi po ako magtuturo ng philosophy dito, bilang introduction lamang po, ako po ay magtuturo ng karunungan na nasa Biblia o salita ng Diyos. This is a Latin expression. Summum bonum refers to the highest good, tulad po nung binabanggit ko kanina sa title, or the ultimate purpose or goal. Ayan po yung isa po yung ideology na nanggaling sa Asian philosophy. No? And para sa mga Stoics, o yung mga
mga naniniwala sa Stoicism, isa pong one of the ancient school of philosophy na namayagpag po noong panahon ng Romans and Greece. Yan po ay ancient philosophy din po, itong Stoicism. No? So para sa kanila, the highest good or the summum bonum, yung pinakamabuting gawin, is the practice of virtue, which enough to achieve eudaimonia, or ang ibig sabihin ng eudaimonia sa madaling, sa simpleng paliwanag, yan ay is a well-lived life. Para sa kanila, ang summum bonum, ang pinakamagandang gawin sa buhay, magsa-practice ka ng virtue para ma-achieve mo yung well-lived life, yung maayos na buhay, masayang buhay, kontentong buhay. Para sa kanila, yun po ang summum bonum, ang pinakamabuti. At ang virtue, dapat mayroon kang courage, mayroon kang temperance. Para sa kanila, no? Practice justice and have wisdom. Para sa kanila, yan yung virtue na dapat mayroon ka na hinahandle mo sa buhay mo para makamit mo yung well-lived life, yung maayos na buhay. Pero kung papansinin niyo po, no, parang okay naman yung kanilang ideology, kanilang philosophy. Pero yung kanilang goal, yung magkaroon lamang ng maayos na pamumuhay dito sa mundo. Magandang buhay, maayos na buhay, masayang buhay dito sa mundo, yung happiness, yung satisfaction. Katulad nga po ng mga tanong natin kanina sa Bible study, bakit mas nagiging prosperous yung mga taong minsan hindi na sang-ayon sa ang ginagawa sang-ayon sa Biblia. Dahil nga po hindi naman basihan kung ikaw ba ay yumaman sa mundong ito. Ikaw ba ay naging prosperous, nagkaroon ka ng maraming ari-arian, maraming pera, para masabing ikaw ay you have favored, no? Meron kang para ma-achieve mo yung pinakamaganda, pinakamabuti o yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Katulad po nito, ang goal is to have a well-lived life. So that we have to practice virtue, sabi para sa mga Stoics. Pero in contrast sa sinasabi ko, tinuturo ng Biblia, uumpisahan ko po ito sa pagbabasa sa Matthew chapter 19. No, ganito po ang pagtuturo ng Panginoong Hesus. Sa verse 16 to verse 18. Just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" Tulad po nung binabanggit natin, what is the highest good? Ano bang pinakamabuti? Dito ang tanong din sa ating Panginoon, what good thing must I do to get the eternal life? Ang sabi po ng Panginoon, Jesus replied, "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied, "There is only one who is good." Merong isa na siyang mabuti. Ang tinutukoy niya po yung Diyos na siya lang ang mabuti. If you want to enter life, keep the commandments. So dahil ang merong isa na siyang mabuti, ang Diyos, sundin mo ang kanyang kautusan. Keep His commandments. At ano-ano yun? Which ones? He inquired. Tinanong niya. Jesus replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony against your brother, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." At ang nangyari nga po dyan, to make it short, ang sabi ng lalaki, nagawa ko naman po lahat yan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo ang lahat ng iyong itinatangkilik at ipamigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. At ang nangyari, nalungkot yung lalaki at umalis. So yun po yung nangyari po dyan.
Pero ang gusto ko pong bigyan natin ng focus, yung tinatanong na what is good? What is good thing must I do? Diba? Dahil merong isang mabuti, siya na nag-iisa na mabuti, ang Diyos, sundin mo ang kanyang kautusan. Yun ang magandang, that is the good thing na dapat natin gawin. Sundin yung kanyang kautusan. Ano nga ba yung mga kautusan? No? Bukod po dito, marami pong kautusan. Tignan po natin yung iba. Mga Pariseo naman po ang nagtanong sa ating pag. Sabi, teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano pa pinakadakila na utos sa mga kautusan? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like this. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ang sabi, ang unang utos, ang pinakadakila sa mga kautosan, ibigin mo ang Diyos. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang kautosan na ito, dito na uuwi ang lahat ng kautosan at ang mga propeta. No? So, going back doon sa katanungan, what is good thing to do? Keep His commandments. Ano po yung kanyang kautosan? Commandment is to love. Yun yung pinakamabuting gawin sa ating buhay, is to love. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And second is love your neighbor, love your brothers and sisters as yourself. Dahil sa dalawang kautosan na ito, dito na uuwi ang lahat ng kautosan at ang mga propeta. Because alam niyo po, kung mahal natin, kung tayo ay nagmamahal, kung tayo ay nagpa-practice ng true love, tayo ay umiibig, we can fulfill the law. Because love is the fulfillment of the law. No? Katulad po niyan, kung ikaw ay nagmamahal, umiibig sa Diyos at iniibig mo ang iyong kapwa, natutupad mo ang lahat ng kautusan. Because love urges us to do good things. Dahil sa pag-ibig, nagagawa mo yung mga mabubuting bagay. Love pushes us to obey God. Wala naman pong masamang epekto ang pag-ibig. Kapag ikaw ay nagpa-practice ng pag-ibig, hindi nakakapagdulot ng harm sa iyong kapwa. Because love is the fulfillment of the law. Halimbawa po, ilagay natin yung mga kautusan. Yung 10 commandments lang po. Bagamat marami mga kautusan, katulad ng mga binabanggit sa ating Bible study. No? Baptize, yung huwag pababayaan ng pagkakatipon. So ito muna. Kung mahal mo ang Panginoon, no? Kung mahal mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos, you shall have, ang sabi sa kautusan, you shall have no other gods before me. Kung mahal mo ba ang Diyos, magkakaroon ka pa ba ng ibang Diyos na sasambahin maliban sa Kanya? Aalis ka ba dun sa Kanyang church? Na kung ang Diyos ay iniibig mo, magkakaroon ka pa ba ng iba pang mga Diyos na dapat mong sundin? Di ba po hindi na? Kasi meron kang pag-ibig sa Diyos na kinikilala mo at sinasamba mo. You shall not make idols, yung mga inanyo ang bagay na wangis ng mga nilalang sa lupa, sa himpapawid, sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng tubig. Hindi lamang po doon, kundi doon sa mga kasalanan na ating ginagawa pa noon. Yan po ay Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung iba, Diyos nila yung kanilang sariling tiyan. Yan po ay Diyos-Diyosan din. Kung iniibig mo ba ang Diyos, gagawa ka pa ba ng ibang Diyos-Diyosan para sa sarili mo? Ano po ang sagot? Di po ba hindi na po?
If you love God, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Kung iniibig mo ba ang Diyos, i-disrespect mo ba o gagamitin mo ba ang kanyang pangalan sa walang kabuluhang usapan? Certainly not. Of course not. Remember the Sabbath day to keep it holy. You gladly receive the rest day given by God. Kung mahal mo siya, kung iniibig mo siya. Masaya kang i-celebrate o ano ba yung iba pa term ng remember? Commemorate the Sabbath day, yung kapahingahang ibinigay ng Diyos. Kung iniibig mo siya, masaya mo itong tatanggapin. Honor your father and your mother. Kayo po ba mga anak, mahal niyo ba ang inyong magulang? Yung totoong pagmamahal, because merong nagmamahal ng salita lang eh. Kung talagang minamahal natin ang ating mga magulang, hindi ko na kailangan pa sigurong paalalahanan kayo ng igalang yung inyong ama at ina. Because if you love your mother and your father, kung saan nyo na itong nagagawa, baka tinutulungan nyo na ang inyong mga magulang, hindi nyo na sila binibigyan pa ng sakit ng ulo, iginagalang nyo sila, dahil mahal nyo sila eh. Hindi ko na kailangan po sigurong ipaalala sa inyo, igalang nyo sila. Because if you love them, you will honor your father and your mother. You shall not murder. Kung mahal mo ba, papatayin mo? Di ba? You shall not commit adultery. Kung meron kang pag-ibig sa iyong asawa, hindi mo siya sasaktan sa pamamagitan ng iyong pangangalan niya. O kahit yung iyong kapwa, no, na kunin yung kanya sariling asawa. You shall not steal. Kung mahal niyo po, pag nanakawan niyo po ba? No? You shall not bear false witness against your neighbor. Magsasalita ka ba ng masama laban sa iyong kapwa kung mahal niyo siya? Hindi po eh. You shall not covet. Yung pag-isipan mo, kunin yung kanyang ari-arian. Pag-iisipan mo ba siya ng masama? Pagbabalakin mo bang kunin yung kanyang ari-arian o kung anumang bagay ang meron siya, kung mahal mo siya? Hindi po. Kaya po ang sabi dito sa Romans chapter 13, verse 8, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Ulitin ko lang po For whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one commandment, love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Napakalinaw po na mga salita sa Biblia. Paano naman po yung sinasabi sa mga kanta na meron po kanta na loving can hurt sometimes. Saka yung too much love will kill you. Kung sinasabi nila love does no harm to a neighbor. Magkaroon po kasi ng ibang definition ang tao patungkol sa love. At meron din, kung meron ang misconception sa church, meron din misconception sa love. Ang sabi po dyan, love does not no harm, no, to a neighbor. Merong mga kinakain ng galit dahil sa pag-ibig eh. Merong dahil sa selos, nakakapatay, nakakasakit, gano'n, no? Dahil ang pag-ibig kasi ito'y ang pag-ibig kasi yan ay pagbibigay sa kapwa. Hindi yan naghahanap, does not seek good things for yourself. No, yun ang pag-ibig eh. Hindi mo iniisip yung sarili mo. Bakit ka ba nagseselos? Bakit ka ba naiinggit? Kasi nga napupustrate ka dahil hindi mo nakukuha yung atensyon o yung pag-ibig na gusto mo.
Nagsiselos ka dahil kaya nga po ang sabi ng iba, mahirap magmahal ng taong hindi ka mahal eh. Kaya magkakaroon tayo ng misconception sa love. Hindi naman love yung nakakasakit sa iyo eh. Kundi yung tao na hindi ka minamahal. Ang sakit po yata ng topic natin. Ano? So, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. No? Ano ba yung tunay na definition o kahulugan ng pag-ibig? So, 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Pakinggan niyo po. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Kita niyo po? It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, and always hopes, always perseveres. Ang pagmamahal, puro bigay yan eh. Bigay sa kapwa na hindi mo na iniisip yung sarili. No? Natanong ko nga po, bakit ba pinangangaral ang pag-ibig? Inobserbahan ko rin po yung sarili ko eh. Di ba? Ano ko po yung kasagutan na most of our sa isang araw lamang po ng ating buhay, yung ating buong 24 hours, most of that time ginagamit natin para naman sa sarili natin eh. Pagkagising natin sa umaga, yung kailangan ng katawan natin yung ating pinupulpil. Kumakain tayo ng gusto natin, ng paborito natin. Namimilit, mayroon tayong kalayahan pumili ng gusto natin. Ano yung kailangan ng katawan natin? Magandang damit, pahinga, magandang bahay, or whatever things na gusto mong magkaroon ka. Most of that 24 hours, mas minamahal natin ang sarili natin. Kaya ang pag-ibig naman, ito naman yung panahon para magbigay ka naman sa kapwa mo. Hindi mo naman naiisipin yung sarili mo. Kaya po, love is not self-seeking. Love is kind. Love is not envy. Hindi pagmamayabang. Does not delight in evil, but rejoices with the truth. Yun po ang pagmamahal. Puro po pabigay sa kapwa po yan. And bago po sinabi yun ni Apostol Pablo yung definition ng love, no? Umpisahan natin sa verse 1 para po mas maintindihan natin bakit niya po yun sinabi. Sabi po dyan sa verse 1, no? Chapter 13, if I speak in tongues of men and of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Basahin po natin sa Tagalog. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ang sabi ko dyan sa Tagalog. Alam niyo po, ito pong sinasabing speak in tongues, hindi niyo po yan mababasa sa kahit na anong letters ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat sa iba't ibang congregation. Ayan pong tungkol sa speak in tongues, mababasa niyo lamang po yan dito sa letters to the Corinthians. And kaya niya po yung binabanggit, meron siya gustong i-address dahil naging problema po yan ng mga tao diyan sa Corinthian o sa Corinth, sa lugar ng Corinth, yung speak in tongues na yun. Dahil meron diyang mga nagsasa-practice ng speak in tongue na wala namang nagpapaliwanag o hindi naman naiintindihan ng mga tao na doon. Opo. Ano ba yung purpose? Bakit yan ipinagkaloob ng Espiritu Santo? Yan po kasi yung speak in tongues o yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ay charism o bigay ng Espiritu Santo or spiritual gift. No? The purpose of speaking in tongues, sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7, this is given for the common good, para sa ikakabuti. And sa 1 Corinthians chapter 14 verse 12,
Seek that you may excel to the edifying of the church. Yan po nga mga spiritual gift na pinagkaloob sa mga iglesia o yung pagsasalita ng mga wika, panghuhula, prophecy. Ayan po ay para to edify, pagtibayin yung iglesia. Yan po ang purpose niya. Kaya ang nangyayari po, nagsasalita sila ng mga wika na hindi naman maiintindihan ng mga nakikinig. Parang ganito, kung halimbawa po ako ay magsasalita ng iba't ibang wika, kunwari po marunong ako, magsalita ako ng iba't ibang wika sa inyo, magpamalas po ako ng ganung ability nga po. Eh hindi ko naman maipaliwanag, hindi nyo rin naman maiintindihan ng aking sinasalita. Concern ba ako sa inyong kabutihan? Gusto ko bang pagtibayin kayo? Kung magsasalita lang ako ng kung ano-anong salita. Meron ba akong pag-ibig? Kung magsasalita ako ng iba't ibang wika na hindi niyo maiintindihan. Kaya po yun nung sinasabi sa verse 14, chapter 14, verse 6. Ang sabi po ni Apostle Pablo, "Now, brothers and sisters, if I come to you and speak in tongues," kung pupunta man ako dyan at magsasalita ako ng iba-ibang wika, what good will I be to you? Anong pakinabang nun sa inyo? Unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction. Maliban na kung magdala ako sa inyo ng pahayag, ng karunungan, ng hula, prophecy, or mangaral ako sa inyo. Malamang ang sinasabi niya, anong pakinabang kung magsalita ako ng iba't ibang wika sa inyo? Anong pakinabang nun sa inyo? Mabuti sana kung mangaral na lang ako. Meron pa kayong matututunan. Pwede nyo pang ikaatibay. Dahil yun nga ang purpose ng charism o ng spiritual gifts. Kaya po, sa verse 9, pagkatapos niya 6, 7, 8, 9, sabi niya, "So it is with you, unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you're saying? You will just be speaking into the air." Sabi sa Tagalog, kung hindi pinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos o paano maiintindihan ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo nagsisipagsalita. Ingay ka lang. Kung hindi ka nagpa-practice ng pag-ibig. If you have love, you are just sabing ganon, you are only a resounding gong or clanging cymbal. Because wala kang pakialam sa ikakabuti ng iglesia. Hindi mo sila pinagtitibay. Hindi mo ginagamit yung iyong gift para sa tamang purpose niya. Because you are not practicing love. Yun po ang sinasabi ng Apostle Pablo. Sa verse 2 naman po, "If I have the gift of prophecy and can fathom," kaya kong maintindihan all mysteries and all knowledge, "and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing." Sa Tagalog po, "At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat makalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan." Sabi. Meron kang gift of prophecy, meron kang kakayahang nung panahon po na yan, merong ilan sa kanila merong gift of prophecy, merong kakayahang manghula. Eh hindi naman pinaglilingkod sa iglesia. Meron kang kakayahang maintindihan ng mysteries and all knowledge. Eh hindi mo pinaglilingkod sa iglesia. Meron ka rin namang pananampalataya, meron kang buong pananampalataya. Remember, meron po pananampalataya ang sinasabi sa James, sa Santiago, na ang pananampalatayang walang gawa
ay patay. Kaya sabi, but you do not have love, you are nothing. Hindi mo ipinaglilingkod sa kapwa mo kung ano yung meron ka. Katulad din naman natin sa iglesia, mga kapatid, nasabi na rin po ni Brother Darwin, para po tayong isang katawan na mayroong iba't ibang parte or purpose. No? Yung mga mata, gamitin sa paningin, yung tainga, gamitin sa kanyang purpose na pandinig, yung kamay, yung paa. Katulad din naman sa atin na kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, gamitin natin. Ipamalas natin yung ating pag-ibig para po sa ikakabuti ng iglesia, para sa ikatitibay ng isa't isa. Yun nga po yung kanina pa po rin binabasa sa Bible study, na love one another. Sa ganun po natin pamamaraan na ipapamalas kung ano po yung mayroon tayo. If I have the prophecy, but you do not have love, I am nothing. Sa verse 3 naman po, kung yung verse 2, tumutukoy dun sa mga taong merong spiritual gift. Meron silang charism. Ito naman po tungkol sa mga taong merong tinatangkilik ko, kahit pa paano, merong may kaya, may yaman. Yung sabi na po sa Pablo, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Sa Tagalog po, ito yung ang Biblia translation. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong walang pakikinabangan sa akin. Ano ba yung motive? Diyan malalaman ano ba yung motibo mo? Ano ba yung nasa puso mo? Bakit mo ginagawa na lahat ng tinatangkilik mo ipamigay mo sa mahirap? O kahit ibigay mo pang katawan mo para sunugin. Ano ba ang motibo mo? Para ba meron kang ipagmayabang? Para ba katulad ng pinag-utos ng Panginoon na ipagbili mo ang iyong yaman, ang lahat ng iyong tinatangkilik at ipamigay mo sa dukha at sumunod ka sa akin. Meron po kasing iba na magbibigay nga, ipinagyayabang naman. Meron namang nagbibigay, ngunit ito ay pinagyayabang o isinusumbat. Meron pong ganung nagbibigay. So ano ba yung motibo mo? Ano ba yung dapat na laman ng puso mo kapag ikaw ay nagbibigay sa kapwa? Yun po yung sinasabi po ni Apostle Pablo. Even you give all your possess to the poor and give over your body to be burned that you may boast, do not have love, walang pakikinabangan. Ayan po, sa verse 8 na po tayo. Dahil po, hindi naman po sinabi doon sa uling talata na wala nang pananampalataya, pag-ibig na lang. Hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin nun. Sabi sa verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. No? Kasi kapag hindi mo ginagawa ang isang bagay, kung ginagawa mo ang isang bagay nang walang pag-ibig, yun nga ang sinasabi, kulang eh. No? Meron ka bang ability magsalita ng iba't ibang wika, wala ka namang pag-ibig. Meron kang kaalaman na malaman ng mysteries, wala kang pag-ibig. Nagbibigay ka nga, wala kang pag-ibig. Nagkukulang. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos. Maging mga wika ay titigil. Maging kaalaman ay mawawala. Ang hula at mga wika, matatapos o hindi? May hangganan po o wala? May hangganan po eh. Ngunit ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.
Kung ang mga hula, yung prophecy, at yung pagsasalita ng mga wika, tongues of speaking in tongues, ay nawawala o tumitigil, ano ba yung nananatili? Yun po yung kasunod na tanong. Ang sabi niya po sa verse 13, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan po ang virtue na itinuturo ng Biblia. No? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Hindi po yung paniniwala ng Stoicism na yung justice, courage, temperance, ano pa po ba yan? Bagamat maganda rin yun, importante rin yun. Pwede mo rin yun maisa-practice kung meron kang pag-ibig. But this is the real or the true virtue na tinuturo po ng Biblia. Yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang sabi, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. At huling verse na lamang po na aking pong babasahin sa inyo. Yung nasa chapter 4, ng 1 John chapter 8. Ang sabi po diyan, whoever does not love does not know God, because God is love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid, let us love. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you. Salamat kapatid na Nahum sa binagi mo at napakaganda po ng mga